Palupitan ngayon ng walkout ng mga player, hindi na yung last minute ng game, kundi kahit 4 na minuto pa lumalabas na. Sinamahan pa ni Jordan Clarkson itong si Jalen Bronson. Baka nag-CR lang din. Binupa ng mga fans itong si Jalen Bronson habang lumalabas ng court. Kapag yan nakapag-isip at lumipat ng team, balik na naman sa bottom dweller yung Knicks. Sa isang timeout kasi si Jalen Bronson na ang kumakausap sa kanyang mga ka-teammate. At ang parang sinabi pa doon based sa mga lip reader, lagi na lang siya ang bumubuhat ng team. Short-handed kasi yung Dallas, parang ang bigayan, times 7 ang Dallas kung mananalo sila kontra Knicks. Sayang. Makikita naman kasing short-handed yung Dallas dahil pinaglaro na sa starting unit ang kanilang franchise player, si Powell. Basag yung pula at puti. Maiinis talaga si Bronson doon dahil 4-game losing streak na at 2-8 record pa sila sa last 10 games. Noong nakaraan kasi tinalo sila ng Phoenix Suns. Habang nasa post-game interview, sinabi din ni Bronson na hindi sumusunod sa game plan yung kanyang mga teammate. Si Towns nga, iba yata yung game plan niya yung betlog ni Powell. After ng game ng Knicks kontra sa Dallas at nung makita ng mga teams na frustrated si Bronson, biglang kinontak din ng mga teams ang Knicks para sa trade kay Towns. Kasama doon ang Memphis at Hornets. Yung Orlando Magic nag-aantay lang, based yan sa mga report online. Para kasing noon pang gustong i-trade ng Knicks si Towns, pero ang gusto nilang kapalit si Giannis na merong bagong report na kukunin ng Bucks si Ja Morant at hindi aalis si Giannis. Next year na lang ulit. Kapag kasi start ng January, doon nagsisimulang umarangkada ang Knicks kaso parang baliktad yung nangyayari. Ang Dallas naman nagkaroon pa ng 3-game winning streak, nakabalik na rin si Flagg. Matibay din yung player Humahabol pa yung Dallas sa top 10. Ang Suns naman nanalo sa Brooklyn. 1 win ahead naman sila sa LA at Rockets at 1 win behind naman sa Minnesota. Kaso ang sunod nilang kalaban, matitigas na team din. Katulad na lang ng susunod, Philadelphia. Tapos Atlanta Hawks, Miami, may Brooklyn pa ulit. Susundan ng Pistons, Cavaliers at Clippers. 6 games in 11 days. Ang lakas din ni Brooks ngayon, 27.6 out of 9 sa 3-point area na dapat maglalaro din si Jalen Green sa Suns. Kaso binigyan muna ng extra day na pahinga. Back-to-back game kasi yung game ng Nets tapos Philadelphia. Expected si Jalen Green makakalaro versus Sixers. January din ngayon at ito yung panahon na nagsisimulang uminit si Jalen Green na umi-score ng 30 points. Puwera usog. Iniintay din kasi ng Suns kung magko-complement yung tatlong guards nila. Si Jalen Green, Dillon Brooks at Devin Booker. Dahil sila yung isa sa posible magpahirap sa ibang mga teams lalo na sa West. At isa pa, sila din yung isa sa merong pinakamahirap na schedule. Ito naman yung iniintay ni Jamal Murray ngayong season ng mga katapatan Lakers. Nagsusuper saiyan si Jamal Murray kapag kalaban yung LA. Gustong samantalahin naman ng Lakers na walang big man yung Denver Nuggets. Key games din kasi to dahil pwedeng makuha yung tiebreaker kung sino mananalo sa dalawa. Based naman kay Luka, hindi naman mahina yung team nila. Sana makopya nila yung performance kontra Toronto Raptors. Si Jamal Murray naman parang hindi umaasang mananalo versus Lakers. Probable si Gordon, pwedeng maglaro, pwedeng hindi. Nakadepende sa game time decision. Si Jonas Valanciunas, injured. Si Nikola Jokic, wala pa. Si Christian Brown, ni-report na wala din sa game. Si Cam Johnson, hindi pa alam kung babalik or may plano pang bumalik. Pero based kasi sa mga report, expected kasabay niyang si Nikola Jokic na babalik din sa lineup ng Nuggets. Pero ang inaalala kasi ni Jamal Murray yung winning record sa home court nila. 12-7 ang Nuggets sa kanilang home court. Ang bigayin pa times 2.5 ang Denver, ang Lakers times 1.9. Big game pa naman kay Jamal Murray versus Lakers kasi LA pa rin yun, media market. Saka kapag nabuhat niya yung Nuggets kontra LA, lock-in siya sa All-Star Reserve. Ang status pa naman ni Jamal Murray versus Lakers probable. Pwedeng maglaro, pwedeng hindi. Namamaga pa kasi yung tuhod niya. Saka yung Nuggets, hindi lang short-handed, pati yung paa sinama na rin. Halos kalahati ng lineup ng Denver merong injury. Kung sakali pang hindi maglaro doon si Gordon at itong si Jamal Murray, ang susunod na kasi doon yung nasa third rotation na ng Nuggets ang makakalaban ng Lakers. Kaya parang pressure pa rin ngayon ng Lakers kontra sa Denver. Base kasi kay Jamal Murray, kulang na nga sila sa player, undersized pa sila sa mga games. Pero sa online, times 2.5 ang Nuggets kontra sa Lakers na times 1.9. Hindi ganun kalaki ang agwat.
merong mga fans na naniniwalang mananalo pa yung Nuggets. Ang Golden State naman nanalo versus Miami Heat 135-112. 4-game winning streak na ang Golden State at nasa 25 wins mark na tulad ng Lakers at Rockets. Kasama na rin to ng Suns. Pero number 8 pa rin sa standing ang Warriors, at least consistent. Si Jimmy Butler naman nayari ng injury sa third quarter. Kaya critical din tong game na to versus Miami. Kahit matalo sila sa Raptors sa susunod na game, okay lang dahil number 8 pa rin naman sila. Walang changes. Yun nga lang, hindi alam kung gaano kalala yung injuring nakuha ni Butler. Based kasi kay Dr. Brian Satterer na isang vlogger sa mga sports, ang pinaka worst case scenario kay Butler, ACL injury. Pero hindi naman niya nakita yung tibia or yung tuhod niya na parang may gumalaw. Hindi rin inaalis na nagkaroon si Butler ng meniscus injury or lower grade ACL sprain. May isa pang doktor na nagsabi online na hindi positive yung nakita niya sa tuhod ni Butler base sa clip. Dahil parehong tuhod din ni Butler yung na-injured dati na merong meniscus injury nung naglalaro siya sa Minnesota. Mukhang kinakabahan din yung Golden State kay Butler dahil idadaan pa naman talaga siya sa MRI. Kaso, sa online meron ng second opinion yung mga doktor. So mga doktor yung nilagay ko kanina dun. Si Butler ng 2018 nagkaroon ng MCL tear injury. Nagsimulang bumalik ang injury na yon sa parehong tuhod since 2024. Ito yung hindi siya nakapaglaro sa playoffs. Sixers or Knicks ata ang kalaban nila sa play-ins na na-injured yung tuhod ni Butler.